araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating panibagong video dito sa ating Christmas special video vlog o cooking vlog dito sa ating YouTube channel Boss Mark Ruiz at sa ating Facebook channel Boss Mark Ruiz. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa ating YouTube channel at Facebook page, mag-subscribe na kayo at mag-follow para updated kayo sa ating mga cooking vlogs natin. Kung kaya ngayon, ang ating lulutuin ay ang puto ube, which is laging hinakapag sa kapag kainan kapag Christmas. Kaya naman ngayon ituturo ko sa inyo kung paano to lutuin. At bago tayo magsimula, ay papakilala muna natin yung mga ingredients at mga gagamitin natin para sa lulutuin natin puto ube. Simulan muna natin sa dry ingredients. Para sa dry ingredients, meron tayo ditong asukal, meron din tayo ditong all-purpose flour, at saka baking powder. Para naman sa wet ingredients natin, nandito ang itlog, meron tayong itlog dito, keso, ito yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating puto, dairy cream na butter, ito yung magsisilbing ilalagay din natin sa mixture natin, at meron din tayo ditong evap, tapos meron din tayo ditong ube, food coloring, may kasama na rin siyang flavor. Ito yung gagamitin din natin doon sa ating mixture para maglasang ube yung puto ube natin. Meron din tayo ditong oil, kung saan yun yung ipapahid naman natin sa hulmahan ng puto mamaya para nasa gawin ay hindi dumikit ito dun sa puto natin. Meron din tayo dito yung hulmahan nga na sinasabi ko ng puto. Meron din tayo ditong gamit na measuring spoon at measuring cups para sa mga ingredients na gagamitin natin mamaya para exact ang measurements niya. Tapos nakahanda na rin dito ang steamer at ang kawali na paglulutuan natin mamaya dun sa gagawin nating puto. Unahin natin ilagay ang all-purpose flour gamit nito measuring cups natin. Ang gagamitin lang natin all-purpose flour is 2 cups. Sunod naman ay 4 tablespoon ng baking powder. At 1 cup ng white sugar. Halu-haluin lang natin yung dry ingredients. Susunod naman natin mamaya yung para sa wet ingredients natin. Kapag okay na siya, itabi muna natin para gawin na natin yung para sa wet ingredients. Para sa wet ingredients, unahin natin pisain itong 2 itlog natin para doon sa mixture natin. Halu-haluin lang muna natin. Tapos 1 cup naman ng evaporated milk. Dahil kailangan natin ng melted butter na 2 tablespoon melted butter sa ating mixture, so magtutunaw tayo ngayon ng butter sa isang pan.
Mahinang apoy lang dapat nang sa gayon ay hindi masunog ang ating butter. Kaya matapos natin maluto yung butter, hinalo na natin siya dito sa ating mixture at halo-haloin lang ulit natin yung wet ingredients. Pag natapos natin itong haluin, ilalagay na natin siya to sa ating dry ingredients. Ito, ihahalo na natin yung wet ingredients tsaka dry ingredients ngayon. Kaya man ihalo na natin. Ayan. Tapos tsaka natin halu-haluin. Pwede kayong gumamit ng whisk kung gusto nyo, pero ngayon pwede naman akong gumamit lang ng sandok panghalo. Tapos lalagyan natin siya ng isang basong tubig. Yan. Tapos halu-haluin lang ulit. Kapag ganito na yung texture niya, pwede na natin siyang lagyan ng food flavoring na may coloring na rin siya. Bale, 1 teaspoon yung gagamitin nating ube flavoring. Halo-haloin lang natin yung food flavoring na may coloring. Tapos pag ganito na yung itsura, set aside lang natin para maglagay na tayo ng mantika dun sa ating hulmahan ng puto, nang sa gayon ay hindi dumikit yung gagawin natin puto mamaya doon. Tapos itong nga yung mga hulmahan nga ng puto natin, lalagyan na natin siya ng mantika, papahiran na natin siya nang sa gayon na hindi dumikit yung puto nito mamaya. Matapos nga natin tahiran ng mga mantika itong mga hulmahan ng puto natin, pwede na natin ilagay yung ginawa nating mixture kanina. Matapos natin siyang ilagay doon sa ating hulmahan, pwede na natin siyang lutuin sa ating steamer for 10 minutes. Tapos after ng 10 minutes, tsaka natin ilalagay yung cheese na gagawin natin mamaya para doon sa ibabaw. So i-stimulate yun ng 2 minutes, tapos pwede na siyang hanguin doon sa steamer natin. Tapos dapat yung takip na steamer natin is may tela, nang sa gayon ma-absorb niya yung init ng tubig, yung mainit na tubig ma-absorb niya, hindi dun dediretso dun sa ating mixture. Kasi kung dediretso yung tubig dun sa ating mixture,
papangit yung magiging itsura ng ating puto. Tapos ayan, nailagay ko na sa ating steamer yung ating mixture ng puto at i-steam natin siya ng 10 minutes muna. Dapat ganyan, medium heat lang nang sa ganyan hindi man naman masunog ang ating puto. Tapos ngayon, naghihiwa na tayo ng cheese na ilalagay natin mamaya dun sa ibabaw ng ating puto. Ganito yung hiwa niya, parang pa-square. Yan, kompleto na natin. At hintay na lang muna natin ma-steam yung ating puto bago ito ilagay. Yan, after 10 minutes, naging maganda naman siya. Tapos lalagyan na natin siya ng keso sa ibabaw. Lalagyan ko na siya ng keso at ngayon, tapos steam ulit natin siya for another 2 minutes. After 12 minutes, sa kabuuan, ito na yung naging itsura ng ating ube puto. Kung nagustuhan mo ang aming video, subscribe mo na ang ating YouTube channel, Boss Mark Ruiz, at ang ating Facebook page, Boss Mark Ruiz, para updated kayo sa mga latest vlog tulad nito. Ngayong araw ay ang ube puto, saan nagawa na nga natin. At abangan nyo ang mga susunod pa nating vlogs this New Year. Yun nga, Merry Christmas!